Kinatigan ng ilang kongresista ang naging hatol na ito ng ICC hinggil sa inihaing ikalawang interim release ng dating Pangulo. Nagbabalik si Julian Bunag sa detalye. Rejected o hindi tinanggap sa ikalawang pagkakataon ang inihaing interim release o pansamantalang paglaya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, hindi naipakita o napatunayan ng kampo ng dating Pangulo na talagang nagkamali ang pretrial chamber 1 sa pagdetermine na si Duterte ay flight risk o maaaring tumakas. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Sa ex-account ni ML Party List Representative Laila De Lima, sinabi ng kongresista na ang desisyon na ito ng ICC ay inaasahan na. Wala anyang dapat na ibang sisihin kundi ang dating Pangulo, ang kanyang pamilya at mga taga-suporta dahil sa mga pahayag nito sa media na siyang ginamit ng ICC pre-trial chamber para ibasura ng appeals chamber ang interim release nito. Ang payo ng kongresista sa mga taga-suporta nito, lalo na sa anak na si Davao City Mayor Baste Duterte, maghinay-hinay lalo na sa pagdedeklara na hindi naman nakakatulong sa kaso ng kanyang ama. Ganito rin ang naging pagtugon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kaugnay sa desisyon ng ICC. The forces of justice in the universe decided to dismiss Duterte's appeal for interim release. Dapat niyang pagbayaran ang buhay ng mga batang pinatay noong drug war. Hustisya ito para kina Micah, 3 years old, Danica May, 5 years old, Skyler, 4 years old, at sa libo-libo pang biktima ng madugong war on drugs. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.